Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? May mga sugat na nakikita ng ating mga mata, pero paano naman ang mga pilat na tanging ang kaluluwa lamang ang nakakaramdam? Halina't samahan ninyo akong buksan ang aklat ng isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng kalungkutan at sinubok ng isang lihim mula sa nakaraan. Ito ang sayaw ng mga tala, ang tunog ng mga nag-uumpugang kopita ng champagne, ang masayang tawanan at ang saliw ng isang romantikong balad ay tila isang ingay na nagmumula sa ibang mundo para kay Tala Madrigal. Mula sa kanyang kinauupuan sa isang sulok ng marangyang Villa Diwata, tanaw niya ang lahat, ang mga nagkikislapang ilaw, ang mga magkasintahang magkayakap sa gitna ng dance floor, ang mga ngiting abot-tenga, isang perpektong larawan ng kaligayahan, isang perpektong kasinungalingan. Para sa kanya, isa lamang siyang palamuti, isang mamahaling palamuti na nakaupo sa isang trono ng kalungkutan. Isang tronong gawa sa pinakintab na metal at may dalawang gulong. Bilang CEO ng Madrigal Corporation, sanay siyang maging sentro ng atensyon. Ngunit dito, sa kasal ng isa sa kanyang mga pinsan, siya ay isang anino lamang na magalang na tinatanguan ng mga bisita. Binibigyan ng mga tingin na puno ng awa at pagkatapos ay mabilis na iniiwasan na parabang ang kanyang kalagayan ay isang sakit na nakakahawa. Ma'am Tala, gusto niyo po bang itulak ko kayo palapit sa entablado? Tanong ng isang waiter, puno ng magandang intensyon ng boses. Umiling si Tala, isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Kaya ko, salamat. Ang dalawang salitang iyon ay naging kalasag na niya sa loob ng maraming taon. Isang pader na humaharang sa anumang uri ng tulong na para sa kanya ay isa lamang manipis na tabing para sa habag. Pinagmasdan niya ang mga babaeng nakasuot ng magagarang bestida, tumatawa habang isinasayaw ng kanilang mga kapareha. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kailan nga ba ang huling beses na may tumingin sa kanya hindi bilang isang pasyente, hindi bilang isang hepe, kundi bilang isang babae lamang? Napakailap na ng alaalang iyon, halos hindi na niya matandaan. Bigla, isang maliit na kamay ang humawak sa gulong ng kanyang wheelchair. Napabaling siya at nakita ang isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, na nakatitig sa kanya ng may buong pagtataka. Ang mga mata nito ay bilugan at puno ng inosenteng kuryosidad. Bakit po may gulong yung upuan niyo? Tanong ng bata. Walang bahid ng malisya. Natigilan si Tala. Sa lahat ng tanong na natanggap niya tungkol sa kanyang wheelchair, ito ang pinakaprangka. Hindi, anong nangyari sa'yo o kaya mo bang mag-isa? Isang simpleng tanong mula sa isang batang hindi pa marunong magtago sa likod ng pakikiramay na pakunwari. Bago pa man siya makasagot, isang malumanay na boses ang pumagitna. Lino, huwag mong istorbohin si ma'am. Napatingala si Tala at nakita ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng bata. Simple lang ang suot nitong barong, hindi kasing gara ng sa iba. Ngunit mayroon itong ngiti na tila kayang magbigay liwanag sa madilim na sulok na iyon. Ang mga mata nito ay kalmado, tulad ng isang payapang dagat sa dapit hapon. Pasensya na po kayo sa anak ko, sabi ng lalaki, si Amihan Rosales. Bahagya niyang hinila palapit si Lino, na ngayon ay nahiyang nagtatago sa likod ng kanyang binti. Ayos lang, sagot ni Tala, at sa unang pagkakataon ngayong gabi, naging totoo ang kanyang ngiti. Nagtatanong lang naman siya. Tumango si Amihan at sa halip na umalis, nanatili itong nakatayo roon. At doon nakita ni Tala ang pagkakaiba. Hindi ito tumingin sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang mga mata. Walang awa,
Walang paghuhusga, tanging isang simpleng pagkilala lamang. Ako si Amihan. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. At ito si Lino. Tala, sagot niya. Tinanggap ang kamay nito. Ang palad ni Amihan ay magaspang, marka ng isang taong sanay sa paggawa, ngunit mainit. Isang init na tila gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Tumahimik sila sandali, ang musika na lang ang pumupuno sa pagitan nila. Akala ni Tala ay aalis na sila, babalik na sa masayang mundo kung saan siya ay hindi kabilang, ngunit nagkamali siya. Huminga ng malalim si Amihan, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Gusto mo bang sumayaw? Napatanga si Tala. Inulit niya sa kanyang isip ang tanong. Tama ba ang kanyang narinig? Sa loob ng halos isang dekada, walang sino man ang naglakas loob na itanong iyon sa kanya. Nakita ni Amihan ang pagkabigla sa kanyang muka. Kung ayos lang sa'yo, siyempre. Mabilis niyang dagdag. Hindi naman kailangang tumayo para sumayaw. Ang mahalaga ay ang pagsabay sa musika. Tumingin si Tala sa dance floor. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Amihan. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Respeto. Hindi siya nito tinatratong parang babasaging kristal. Tinitingnan siya nito bilang isang kapantay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na lumalaban sa kanyang pagiging mapang-alinlangan. Dahan-dahan, tumango siya. Sige, isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Iniwan niya si Lino sa isang kamag-anak na malapit sa kanila at marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa hawakan ng wheelchair ni Tala. Iginiya siya nito papunta sa gilid ng dance floor. Hindi siya nito itinulak sa gitna kung saan sila pagtitinginan ng lahat. Sa halip, dinala siya nito sa isang lugar kung saan bahagyang natatakpan sila ng anino ng isang malaking halaman. Inabot ni Amihan ang kanyang kamay. Ang isa naman niyang kamay ay marahang ipinatong sa balikat ni Tala at nagsimula silang gumalaw. Hindi ito isang perpektong sayaw. Siya, habang maingat na pinapaikot ang gulong ng kanyang upuan. Siya, habang marahang iginagabay ang bawat galaw nila. Ngunit para kay Tala, iyon ang pinakamakabuluhang sayaw sa buong buhay niya. Nakalimutan niya ang mga mapanuring mata. Nakalimutan niya ang kanyang mga limitasyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Amihan, ang ritmo ng musikang dumadaloy sa kanilang dalawa, at ang pakiramdam na sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, siya ay kabahagi ng mundo. Hindi isang manunood, kundi isang kalahok. Nang matapos ang kanta, nanatili silang magkahawak kamay ng ilang saglit. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Tala. Ang salitang iyon ay hindi sapat para ipahayag ang nag-uumapaw na pasasalamat sa kanyang dibdib. Ako ang dapat magpasalamat, sagot ni Amihan, ang mga matay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng buwan. Kinailangan na nilang umuwi. Habang nagpapaalam, lumapit muli si Lino kay Tala. Ngumiti ito ng matamis. Tita, amoy bulaklak ka po, sabi nito sa kanyang boses na puno ng katapatan. Katulad ni Mama Isla. Ang pangalang iyon, Isla. Isang pangalang dayuhan sa kanyang pandinig, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nag-iwan ito ng isang malamig na bakas sa kanyang puso. Isang pahiwatig ng isang alaalang hindi niya matukoy, na mabilis na nawala sa ilalim ng kaligayahang hatid ng sayaw sa ilalim ng buwan. Ang lambot ng musika kagabi ay napalitan ng matigas na katahimikan sa loob ng boardroom. Ang mainit na kamay ni Amihan ay alaala na lamang na ngayon ay napalitan ng malamig at makinis na pakiramdam ng ballpen sa pagitan ng mga daliri ni Tala. Isinuot niyang muli ang kanyang maskara. Ang maskara ni Miss Madrigal, ang walang pusong CEO na kayang magpatumba ng mga karibal sa isang pitik lamang. The third quarter projections are unacceptable,
Malamig niyang sabi, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa malaking kwarto. Ang mga miyembro ng board ay nakayuko, takot na salubungin ang kanyang tingin. Mr. Velasco, your department has been underperforming for 6 months. I am not paying you for excuses. I'm paying you for results. Nanginginig na tumayo ang lalaking nasa katanghalian na ang edad. Ma'am Tala, we just need more time. Time is a luxury we don't have. Putol ni Tala. Ang mga salitay kasing talim ng patalim. Your contract is terminated. Effective immediately. Isang kolektibong paghinga ng malalim ang narinig sa silid. Walang kumibo. Iyon ang batas sa imperyo ni Tala. Ang kahinaan ay hindi pinahihintulutan. Ngunit sa likod ng kanyang bakal na paninindigan, isang imahe ang paulit-ulit na sumisingit sa kanyang isipan. Isang pares ng mga matang nakatingin sa kanya ng walang paghuhusga at isang ngiting nagbigay init sa kanyang nanlalamig na puso. Iwinaksi niya ito, isa iyong kahinaan, isang distraksyon na hindi niya kayang harapin. Sa kabilang dako ng abalang lungsod ng Hiraya, sa isang maliit na baryo kung saan ang amoy ng bagong tabas na kahoy ay nangingibabaw sa polusyon, ibang-iba ang mundo ni Amihan Rosales. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng bubong ng kanyang paggawan. Ang Kalinaw Woodworks na nagbibigay liwanag sa alikabok ng kahoy na sumasayaw sa hangin, hawak ang isang piraso ng liha, dahan-dahan niyang pinakikinis ang isang maliit na laruing kabayo na gawa sa kahoy. Sa kanyang tabi, si Lini Lino ay seryosong nagpipinta ng mata nito gamit ang isang maliit na brush. Tay, yung magandang tita kagabi, makikita pa po ba natin siya? Tanong ni Lino, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Napangiti si Amihan. Hindi ko alam. Anak, malaking tao yon. Baka abala siya. Pero ang ganda niya, Tay, sabi pa ng bata. At ing bait niya. Hindi siya nagalit nung tinanong ko yung upuan niya. Tumango si Amihan. Ang isip ay lumilipad pabalik sa gabing iyon. Hindi niya maalis sa isip si Tala. Ang tapang sa mga mata nito, ingpilit ng ngiti na hindi maitago ang kalungkutan sa likod nito at ang biglaang paglambot ng kanyang ekspresyon nang sumayaw sila. Galing siya sa ibang mundo. Isang mundo ng salapi at kapangyarihan. Isang mundo na napakalayo sa simple niyang buhay. Isa siyang bituin, malamig, malayo, ngunit nagniningning. Oo anak, mahinang sagot ni Amihan. Mabait nga siya. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paglililok. Pilit na iwinawaksi ang isang damdamin na alam niyang hindi dapat umusbong. Kinahapunan, sa tuktok ng Madrigal Tower, ipinatawag ni Tala ang kanyang executive assistant na si Rina. Anong status ng charity project natin para sa community center sa Baryo Pulang Lupa? Tanong niya, ing mga matay nakatuon pa rin sa kanyang laptop. Okay na po lahat, ma'am. Na-finalize na po natin ang lahat ng suppliers at contractors. Pinili po natin ang mga maliliit na negosyo sa komunidad para makatulong sa kanila. Ayon na rin po sa utos nyo. Masiglang sagot ni Rina. Inilapag ang isang folder sa mesa ni Tala. Binuksan ito ni Tala ng walang gana. Iniskan ang listahan ng mga pangalan, mga kumpanya ng semento, mga supplier ng pintura, mga pangalan ng inhinyero, karaniwang papeles lamang. Ngunit sa huling pahina, sa ilalim ng kategoryang Woodworks and Custom Carpentry, isang pangalan ang tumalon mula sa papel at tila sumampal sa kanya. Kalinaw Woodworks, Proprietor, Amihan Rosales, napatigil. Sa paghinga si Tala, nagtaas siya ng tingin kay Rina. Sino ang nag-aproba nito? Ako po, ma'am, sagot ni Rina, bahagyang kinabahan. Sila po ang may pinakamagandang portfolio at pinakaabot kayang presyo. Maganda po ang reputasyon nila sa komunidad. Tumango si Tala, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay, good job.
makakaalis ka na. Nang makalabas si Rina, isinara ni Tala ang folder. Tadhana? O isang malupit na biro ng pagkakataon? Ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang sandali ng normalidad ay isa palang kontratista na nagtatrabaho para sa kanya. Ang payapang mundo nito ay malapit ng bumangga sa magulo niyang mundo. Kinabukasan, hindi niya napigilan ang sarili. Nagpahatid siya sa kanyang driver papunta sa construction site sa Baryo Pulang Lupa. Mula sa loob ng kanyang itim na luxury car, pinagmasdan niya ang lugar. Maalikabok, maingay. Isang lugar na hindi niya dapat puntahan. Ngunit may isang puwersang humihila sa kanya. Bumaba siya gamit ang sariling ramp ng sasakyan. Ang mga manggagawa ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nagbibigay galang sa pagdating ng Big Boss. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. At doon, sa gitna ng mga tabla ng kahoy at lagayan ng semento, nakita niya ito. Si Amihan, suot ang isang simpleng t-shirt at maong na may mga mantsa ng barnis. Seryoso itong nakikipag-usap sa isang foreman habang hawak ang isang blueprint. Pawisan ang kanyang noo, ngunit ang tindig niya ay puno ng dignidad. Nang maramdaman niyang may nakatingin, lumingon si Amihan. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Nakita ni Tala ang pagkabigla sa mukha ni Amihan na mabilis na napalitan ng pagkalito. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito. Lumapit ang site manager kay Tala. Ma'am Madrigal, magandang umaga po. Hindi po namin inaasahan ang pagdating niyo. Hindi inalis ni Tala ang kanyang tingin kay Amihan at sa sandaling iyon, naunawaan ng dalawa ang lahat. Hindi na siya si Tala na isinayaw nito sa ilalim ng buwan. At hindi na rin siya si Amihan na nag-alok sa kanya ng isang simpleng koneksyon. Siya ang kliyente, siya ang boss, at siya ang hamak na karpintero lamang. Ang sumunod na mga araw ay naging isang masalimuot na sayaw ng kapangyarihan at pag-iwas. Sa tuwing bibisita si Tala sa site, naroon si Amihan at ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa mga salitang hindi masabi. Propsyonal ang kanilang pag-uusap, limitado sa klase ng kahoy, sukat ng mga bintana at schedule ng trabaho. Ngunit sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, naroon ang alaala ng gabing iyon, isang lihim na koneksyon na pareho nilang pilit na itinatanggi. Mr. Rosales, sabi ni Tala isang hapon, habang sinusuri ang mga bagong kabit na estante ng libro para sa aklatan ng community center. The specifications required mahogany. This looks like Nara. Lumapit si Amihan. Ang amoy ng kahoy at pawis ay bahagyang nahalo sa hangin. Nara po yan, Ma'am Tala, paliwanag niya. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Mas matibay at mas angkop sa klima natin. Inisip ko po na mas magtatagal ito para sa mga bata. Tumingin ito sa kanya. Pero kung ipinag-uutos niyong palitan, papalitan ko po. Habang nagsasalita ito, itinuro nito ang isang detalye sa pagkakauka ng kahoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ni Tala na nakapatong sa estante. Isang kuryente ang tila gumapang sa ugat ni Tala. Isang init na pamilyar at nakakagambala. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Amihan. Isang saglit na pag-aalangan. Nagiwas ito ng tingin. Pasensya na po. It's fine. Mabilis na sagot ni Tala, ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. I trust your judgment. Keep the Nara. Bago pa man sila muling makapagsalita, isang matamis ngunit may pahiwatig ng kamandag na boses ang pumutol sa kanilang tensyon. Well, anong himala at napadpad ang reyna ng Madrigal Tower sa maalikabok na lugar na ito? Sabay silang napalingon.
Nakatayo roon si Clarissa Montenegro, nakasuot ng isang puting bestida na tila hindi nababagay sa lugar. Suot ang kanyang mamahaling salamin sa araw. Sa likod niya ay ang kanyang mga alalay. Si Clarissa ang may-ari ng Montenegro Holdings, ang pinakamalaking karibal ni Tala sa industriya. At sa personal na buhay, sila ay magkaaway na mortal mula pa noong kolehiyo. Clarissa, sabi ni Tala, ang boses ay kasing lamig ng yelo. What are you doing here? This is my company's project. Ngumisi si Clarissa, tinanggal ang kanyang salamin. Oh darling, hindi mo ba nabasa ang memo? Isa ako sa mga major sponsors. I'm here to check on my investment. Ang mga mata niya ay lumipat mula kay Tala, papunta kay Amihan, sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sino naman itong masipag na manggagawa? Tanong niya, ang tono'y puno ng pangmamaliit. Siya si Mr. Rosales, ang head carpenter natin. Sagot ni Tala, may diin sa salitang natin. Ah, sabi ni Clarissa, lumapit kay Amihan at inilahad ang kamay na may mga kuko na perpektong na manicure. Clarissa Montenegro, it's a pleasure to meet the man behind this beautiful work. Ang kanyang pagkilos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa biktima nito. Nag-aalangang tinanggap ni Amihan ang kamay nito. Amihan Rosales po. Amihan, inulit ni Clarissa, tila nilalasap ang pangalan. What a gentle name. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tala, ang ngiti mas lumawak. Ibang-iba na pala ang taste mo ngayon, Tala. Very down to earth. Hindi kumibo si Tala, ngunit naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Clarissa. Ang bawat salita nito ay isang tusok, isang patibong. Matapos ang maikling pag-iikot, nagpaalam na rin si Clarissa. Ngunit bago ito tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan, lumapit ito kay Tala na para bang may ibubulong. Mag-ingat ka, Tala, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang mga lalaking tulad niya madalas may mga itinatagong sekreto, lalo na yung mga may malungkot na nakaraan. Tinitigan ni Tala si Clarissa, sinusubukang basahin kung ano ang nasa likod ng mga mata nitong mapagkunwari. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat lang si Clarissa. Wala naman, just a friendly advice. Alam mo na, ang mga byudo, they carry so much baggage. Baka imbis na itayo ka, hilahin ka lang niya pababa. Ngumiti ito ng matamis bago tumalikod at sumakay sa kanyang kotse. Naiwan si Tala na nag-iisip. Ang mga salita ni Clarissa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Isang babala ba iyon? O isa lamang panibagong paraan para sirain ang kanyang araw? Pinilit niyang huwag itong pansinin. Nang papalabas na siya ng site, tinawag siya ni Amihan. Mayam Tala, sandali po! Huminto siya, lumapit ito. May bahid ng pag-aalala sa muka. Huwag niyo na pong pansinin si Ma'am Clarissa. May mga tao lang po talagang ganoon. Tumingin si Tala sa kanya. Sa kabila ng dumi sa muka at gusot sa damit nito, ang nakikita niya ay sinseridad. Isang bagay na bihira niyang makita sa kanyang mundo. Alam ko, sagot niya. Nagkaroon muli ng katahimikan, tila may gusto pang sabihin si Amihan. May gusto sana akong ipakita sa'yo, sabi nito, medyo nahihiya. Isang espesyal na klase ng kahoy galing pa sa probinsya namin, akmang-akma para sa center table ng library. Kung may oras ka sana, dumaan ka sa workshop ko. Malapit lang dito. Isang imbitasyon sa mundo nito. Ang utak ni Tala ay sumisigaw ng huwag, ngunit ang puso niya ay bumubulong ng sige. Ito na ang pagkakataon para patunayan sa sarili niya na mali si Clarissa na walang itinatagong sekreto. Sige, sagot niya, ikinagulat pati ang sarili.
I'll have my assistant schedule it iyait. Isang ngiti ng ginhawa ang nakita niya sa mukha ni Amihan. Salamat tala. Sa pagkakataong iyon, hindi na ma'am ang tawag nito sa kanya. Tumango lang si Tala at nagpatuloy na sa kanyang sasakyan. Mula sa di kalayuan, sa loob ng nakaparadang kotse nito, pinanood ni Clarissa Montenegro ang buong eksena. Isang kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang isang lumang numero sa kanyang contacts at hinawakan ito ng mahigpit. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Mula pa kaninang umaga ay hindi na mapakali si Amihan. 3 beses na niyang winalis ang sahig na semento ng kanyang pagawaan. Inayos niya ang pagkakasabit ng kanyang mga lagare at pait at pinunasan maging ang mga hawakan ng kanyang mga lumang gamit. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaba. Ang Kalinaw Woodworks ay ang kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan ang bawat piraso ng kahoy ay may kwento at ang bawat likha ay bahagi ng kanyang kaluluwa. At ngayon papasukin niya rito ang isang babaeng mula sa ibang mundo. Nang marinig niya ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa labas, huminga siya ng malalim. Ito na, pagbaba ni Tala mula sa kanyang sasakyan, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang ingay ng siyudad, kundi ang halimuyak ng sariwang kahoy, acacia, nara, at molave, na may halong amoy ng lupa at mga halaman. Ang Kalinaw Woodworks ay hindi isang modernong pabrika. Isa itong malaking silungan na gawa sa kahoy at kawayan na napapaligiran ng mga puno ng mangga at santol. Mainit ang sikat ng araw, ngunit sa loob ng pagawaan ay payapa at malamig. Sinalubong siya ni Amihan, isang nahihiyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tuloy ka, Tala. Iginiya niya ito papasok. Namangha si Tala sa kanyang nakita. Hindi ito magulo tulad ng inaasahan niya. Ang lahat ay nakaayos ng mabuti. Ang mga tabla ng kahoy ay nakasalansan ayon sa uri. Ang mga natapos na produkto, mga upuan, maliliit na mesa at mga laruan ay nakahanay sa isang gilid. Bawat isa'y tila may sariling buhay. Ito ay isang lugar ng paglikha, isang lugar ng pasensya. Ito ang mundo ko, sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng simpleng pagmamalaki. Maganda dito, aminado ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok. Payapa. Kaya Kalinaw ang ipinangalan ko, sagot ni Amihan. Dahil dito ko natatagpuan ang kapayapaan, lalo na noong natigil siya, hindi tinapos ang kanyang sasabihin. Nagpatuloy sila sa pag-iikot. Ipinakita ni Amihan ang isang malaking blok ng kahoy ng acacia na kanyang ginagawang isang mahabang mesa para sa isang kliyente. Hinaplos ni Tala ang makinis na ibabaw nito. Naramdaman niya ang dedikasyon sa bawat kurba, sa bawat guhit ng kahoy. Ang galing mo, sabi niya, at sa pagkakataong ito, hindi siya si Miss Madrigal na pumupuri sa isang empleyado. Siya si Tala, na humahanga sa isang alagad ng sining. Ngumiti si Amihan. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang mesa. Isang bulaklak na gawa sa kahoy inukit ng napakadetalyado. Ang bawat talulot ay perpekto. Iniabot niya ito kay Tala. Para sa'yo. Nagatubili si Tala bago ito tanggapin. Ang liit na bagay na iyon ay tila may bigat. Walang sino man ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na gawa mula sa sarili nitong mga kamay. Ang mga regalong natatanggap niya ay laging may presyo, laging may katumbas na interes. Ngunit ito ay iba. Salamat, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang tunay na ngiti na hindi pilit at hindi kalkulado ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagtimpla si Amihan ng kape at naupo sila sa 2 upuang tumba-tumba na siya mismo ang gumawa. Sa unang pagkakataon
Nag-usap sila ng walang pader sa pagitan. Ikinuwento ni Tala sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ang tungkol sa bigat ng pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya. Ikinuwento naman ni Amihan ang tungkol sa kasiyahan ng paglikha ng isang bagay mula sa simula. Ang asawa ko, si Isla. Biglang sabi ni Amihan, ang tingin ay nasa malayo. Siya ang nag-engganyo sa akin na gawing negosyo ito. Dati, hobby ko lang. Nakinig lang si Tala, ibinibigay ang espasyong kailangan nito para magkwento. Masayahin siyang tao, puno ng buhay. Pagpapatuloy ni Amihan, isang pait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mahilig siya sa mga bulaklak. Ang maliit naming hardin noon, halos wala ng space sa dami ng tanim niya. Pero ang paborito niya sa lahat ay ang sampagita. Sabi niya, ang amoy daw noon, amoy ng simpleng kaligayahan. Sampagita. Sa pagbanggit ng salitang iyon, isang dayuhang imahe ang biglang sumulpot sa isipan ni Tala. Isang flash, mabilis, malabo, isang maulang gabi na. Ang nakakasilaw na ilaw ng papalapit na sasakyan at ang matapang na amoy, amoy ng sampagita na hinaluan ng nakakasulasok, na amoy ng nasusunog na metal, napapikit siya ng marin, napahawak siya sa braso ng kanyang wheelchair. Talia! Ayos ka lang? Tanong ni Amihan, puno ng pag-aalala ang boses. Mabilis na iminulat ni Tala ang kanyang mga mata, pilit. Naiwi na waksi ang nakakagambalang alaala. Guni-guni lang siguro, isang masamang panaginip na pilit bumabalik. Ayos lang ako, sagot niya. Isang pilit na ngiti ang muling isinukli. Medyo napagod lang siguro. Ngunit sa kanyang puso, isang binhi ng katanungan at takot ang biglang itinanim. Isang binhi na may amoy ng sampagita. Tikay tawatay. Ang kapayapaang natagpuan ni Tala sa Kalinaw Woodworks ay hindi nagtagal. Makalipas lamang ing 2 araw, isang emergency board meeting ang ipinatawag. At sa gitna ng lamesang gawa sa mahogany, isang uri ng kahoy na ngayon ay may ibang kahulugan para sa kanya. Nakaupo si Clarissa Montenegro, may ngiti ng isang tagumpay sa kanyang mga labi. As a major sponsor for the Barrio Pulang Lupa project, I commissioned an independent surveyor to check the materials being used. Panimula ni Clarissa, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ipinakita niya sa screen ang isang report na puno ng mga technical na numero at nakakaalarmang mga pulang marka. And the results are deeply concerning. Ang structural wood components na isinuplay para sa bubong at mga haligi na galing sa Kalinaw Woodworks ay substandard. Merong mga internal cracks. It's a safety hazard. Isang bulong-bulungan ng pagkabahala ang kumalat sa silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Tala. This is an outrageous accusation, matigas na sabi ni Tala. Kahit na ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. I have personally seen Mr. Rosales work. He is meticulous. Oh, I'm sure he is! Sarkastikong sagot ni Clarissa. But sentiment doesn't build a safe community center, darling. Numbers do. The report is here. Kung itutuloy natin ito, inilalagay natin sa alanganin hindi lang ang proyekto, kundi ang reputasyon ng Madrigal Corporation. Ang mga miyembro ng board na laging nag-iisip tungkol sa kita at pagkalugi ay nagsimulang magpakita ng pagkabalisa. Miss Madrigal, perhaps we should terminate the contract with this Kalinaw Woodworks immediately, mungkahi ng isa sa mga matatandang miyembro. We can't afford any liabilities. Naramdaman ni Tala ang mga pader na papalapit sa kanya. Ito ang laro ni Clarissa. Inilagay siya nito sa isang sitwasyon kung saan anumang desisyon niya ay magiging isang pagkatalo. Kung ititigil niya ang kontrata ni Amihan, mapapatunayan niyang tama si Clarissa at sisirain niya ang tiwala ng isang mabuting tao. Kung ipagpapatuloy niya, isusugal niya ang kanyang kumpanya. Tumingin siya sa mga mukha
sa paligid niya, mga mukha ng pagdududa. Pagkatapos, naalala niya ang sinseridad sa mga mata ni Amihan. Init ng kamay nito. Ang kapayapaan sa workshop nito. Hindi ito manloloko. No, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. I will not terminate his contract based on a single report commissioned by a competitor. I will handle this personally. I will stake my reputation on Mr. Rosales' integrity. Isang kolektibong pagkabigla ang rumehistro sa mukha ng lahat, lalo na kay Clarissa na hindi inaasahan ng ganitong katapangan. Pagkatapos ng pulong, agad na pinuntahan ni Tala si Amihan sa construction site. Nakita niya itong nakikipagtalo sa site manager. Hawak ang sulat ng reklamo. Ang mukha ni Amihan ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi ko maintindihan, sabi nito kay Tala pagkalapit niya. Sinuri ko ang bawat piraso ng kahoy na idineliver ko. Sigurado akong matibay ang mga iyon. Naniniwala ako sa iyo, simpleng sagot ni Tala. Nagangat ng tingin si Amihan. Nagulat sa walang alinlangang tiwala sa boses ni Tala. Pero paano? May mali dito, sabi ni Tala. At aalamin natin kung ano. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, bumalik silang dalawa sa site. Tanging ang liwanag lamang mula sa cellphone ni Tala ang nagsisilbing ilaw nila. Pinuntahan nila ang bodega kung saan nakatambak ang mga kahoy na sinasabing may depekto. Ito na nga, sabi ni Amihan, hinahaplos ang isang malaking tabla. Sa unang tingin, mukha ngang galing sa akin, pareho ng sukat. Ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na pait mula sa kanyang bulsa at kinaskas ang isang maliit na bahagi sa gilid. Pero iba ang guhit, iba ang amoy. Hindi ito ang kahoy ko, pinalitan nila. Kung gayon, nasaan ang tunay na mga materyales? Tanong ni Tala. Nagsimula silang maghanap sa buong bodega. Sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng semento, sa pinakasulok ng madilim na bodega, may nakita silang isang lona na nakatakip sa isang malaking salansan. Nagtulungan silang alisin ito at bumungad sa kanila ang mga tabla ng kahoy na may tatak ng Kalinaw Woodworks, ang tunay na supply, matibay at walang depekto na maingat na itinago. Sa butahe, mahinang sabi ni Tala, ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Habang sinusuri ni Amihan ang mga itinagong kahoy, may napansin si Tala na kumikinang sa sahig na maalikabok, malapit sa lugar kung saan itinago ang mga materyales. Yumuko siya para damputin ito. Isa itong hikaw, isang mamahaling hikaw na may disenyong itim na bulaklak at isang maliit na diamante sa gitna. Napatigil sa paghinga si Tala. Kilalang kilala niya ang hikaw na iyon. Iyon ang hikaw na suot-suot ni Clarissa Montenegro sa board meeting kaninang umaga. Sa tulong ng hikaw bilang ebidensya at ng testimonya ng isang security guard na nakakita sa assistant ni Clarissa na pumasok sa bodega noong gabi bago ang inspeksyon, na baliktad ang sitwasyon. Ang kontrata ni Amihan ay hindi lang naibalik, kundi napilitan din si Clarissa na bawiin ang kanyang sponsorship na nag-iwan ng isang malaking mantsa sa kanyang reputasyon. Ang tagumpay ay matamis ngunit para kay Tala, ang mas mahalaga ay ang katotohanang hindi siya nagkamali sa kanyang pagtitiwala. Ang insidente ay nagmistulang apoy na lalong nagpatibay sa nabuong ugnayan sa pagitan nila ni Amihan. Wala na ang pader ng pagiging boss at kontratista. Ang natira na lang ay si Tala at si Amihan. Ang pag-uusap nila ay hindi na tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga pangarap, mga takot at mga maliliit na bagay sa buhay. Isang Biyernes ng hapon, habang pauwi na si Tala mula sa site, tumawag si Amihan. Gusto ka sanang imbitahan ni Lino
para sa hapunan, sabi nito sa kabilang linya. May halong kaba at pag-asa sa boses. Simpleng adobo lang, kung okay lang sa'yo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang imbitasyon na hindi para sa isang business dinner o isang grandeng social event. Isang imbitasyon sa isang tahanan. I'd love to, sagot ni Tala, at narinig niya ang sarili niyang boses. Ito'y magaan at masaya. Ang bahay ni Amihan ay maliit lang, isang bungalow na may maliit na hardin sa harap. Simple, ngunit malinis at puno ng init. Mula sa labas, amoy na ang mabangong luto ng adobo. Pagpasok ni Tala, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Lino. Tita Tala, dumating ka po. Masayang bati ng bata, ipinapakita sa kanya ang isang drawing ng 3 tao na magkakahawak kamay. Isang lalaki, isang babae na nasa upuang may gulong, at isang batang lalaki sa gitna. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Tala. Habang naghahanda ng hapunan si Amihan, naupo si Tala sa sala kasama si Lino. Inilabas ng bata ang kanyang mga laruan at krayola. Magkasama silang nagdrawing, ang tawanan ng bata ay pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Napansin ni Tala ang mga picture frames na nakasabit sa dingding. Karamihan ay mga litrato ni Lino. Ngunit may isa na nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ng isang magandang babae na may mahabang buhok, nakangiti habang karga ang isang sanggol na si Lino. Si Isla. Nang maghapunan sila, para silang isang tunay na pamilya. Nagkukwento si Lino tungkol sa kanyang mga kaklase. Nagtatawanan sila sa mga simpleng biro. Naramdaman ni Tala ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, sa maliit na bahay na ito, hindi siya si Tala Madrigal, ing CEO. Siya lang si Tala. Pagkatapos maghugas ng pinggan, habang mahimbing nang natutulog si Lino sa kanyang kwarto, naupo sila ni Amihan sa maliit na beranda sa labas, nagkakape. Salamat dito, Ami, sabi ni Tala. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Ano? Tanong ni Amihan. Normal. Halos pabulong na sagot ni Tala. Ngumiti si Amihan. Gusto mo bang makita ang mga asyingmaong umanaming litrato? Pumayag si Tala. Kinuha ni Amihan ang isang makapal at medyo lumanang photo album. Umupo ito sa tabi niya, malapit na malapit, sapat para maramdaman niya ang init ng balat nito. Isa-isa nilang tiningnan ang mga pahina. Mga litrato ng pagkabata ni Lino, ng kanilang mga naging bakasyon, ng kanilang kasal. Sa bawat litrato, naroon ang masayang mukha ni Isla. Mahal na mahal mo siya, sabi ni Tala. Isang pahayag, hindi isang tanong. Tumango si Amihan, ang mga matay malungkot ngunit payapa. Oo, siya at si Limilino, ang buhay ko. Sa isang pahina, may isang litrato ni Isla na kuha sa isang beach. Nakasuot ito ng puting bestida. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Nakangiti ito ng malapad, isang ngiting nakakahawa. Ngunit hindi ang ngiti ang nakakuha ng atensyon ni Tala, kundi ang kwintas na suot nito. Isang simpleng silver na kwintas na may palawit na hugis, gasuklay na buwan, isang crescent moon. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Tala. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Isang imahe mas malinaw kaysa sa dati ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Ang walang tigil na buhos ng ulan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang nakakasilaw na headlight. At sa gitna ng lahat ng iyon, bago magdilim ang kanyang paningin, isang kislap mula sa leeg ng driver ng kotseng bumangga sa kanila. Isang kislap ng pilak, isang gasuklay na buwan. Tala, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Napansin ing bigla ang pamumutla niya. Hindi makapagsalita si Tala. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang itinuturo ang litrato. Ang kwintas,
Ang kwintas na iyon. Ang kwintas na iyon, yun ang huling bagay na nakita niya bago siya mawalan ng malay sa gabing winasak ang kanyang buhay. Ang gabing kumuha sa kanyang mga binti. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang mabangis na tambol ng takot at hindi makapaniwalang pagdududa. Hindi maaari. Hindi maaari. Ang biyahe ni Tala pauwi mula sa bahay ni Amihan ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila mga nanunumbat na matang nakatitig sa kanya. Ang masayang tawanan ni Lino at ang mainit na tingin ni Amihan ay napalitan ng isang paulit-ulit na imahe sa kanyang isipan. Isang kumikinang nagasuklay na buwan sa gitna ng kadiliman at bumubuhos na ulan. Hindi maaari. Iyon ang paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan. Isang pagtanggi, isang desperadong panalangin. Nagkataon lang, maraming kwintas na ganoon sa mundo. Maraming babaeng nagngangalang Isla. Maraming mahilig sa sampagita. Ngunit pagsamahin ang lahat ng iyon, ang posibilidad ay isang malaking sampal na pilit gumigising sa kanya mula sa isang magandang panaginip na dahan-dahan nang nagiging isang bangunggot. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang mamahaling penthouse na dati kanyang kanlungan ay naging isang kulungan. Pabalik-balik ang kanyang wheelchair sa malawak na sala. Ang bawat ikot ng gulong ay isang tanong na walang sagot. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga piraso ng alaala, ang biglaang pagpreno, ang nakakabinging tunog ng pagbangga, ang sakit, at ang amoy. Ang matapang na amoy ng sampagita na nakasabit sa salamin ng kotseng sumalpok sa kanila. Hindi maaari. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kailangan niya ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado, si Atty. Marie De Leon. "Tony," sabi niya, ang boses ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Isang perpektong maskara para sa kaguluhang nararamdaman niya. "I need you to do something for me. I need you to unseal a file. My accident report from 10 years ago." Natahimik ang abogado sa kabilang linya. "Tala, are you sure? Ikaw mismo ang nag-utos na isara ang kasong iyon. You said you never wanted to look back." "I'm looking back now," matigas niyang sagot. "I want it on my desk today." Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat tiktak ng orasan sa kanyang opisina ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sinubukan niyang magtrabaho, basahin ang mabamay ang mga ulat, pirmahan ng mga dokumento, ngunit ang mga letra ay nagsakayaw sa kanyang paningin. Ang tanging nababasa niya ay ang pangalang Isla at ang imahe ng isang kwintas. Bandang tanghali, dumating si Atty. De Leon. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng pag-aalala. Dala-dala nito ang isang makapal na brown envelope na may pulang tatak na confidential. Walang kibo nitong inilapag iyon sa mesa ni Tala. "Tala, whatever you're looking for, I hope you find peace," sabi lang nito bago magpaalam. Naiwan si Tala, nakatitig sa envelope. Ito na. Ang sagot sa kanyang mga tanong ay nasa loob lamang ng manipis na papel na iyon. Isang katotohanan na 10 taon niyang tinalikuran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang sinisira ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila nakakabingi sa loob ng tahimik na opisina. Inilabas niya ang isang makapal na pliego ng mga papeles, police report, medical records, mga litrato ng wasak na sasakyan, mga imaheng mabilis niyang iniwasan ng tingin. Nilaktawan ng kanyang mga mata ang mga teknikal
na detalye ang mga medikal na terminolohiya na kabisado na niya. Isang bagay lang ang hinahanap niya, ang pangalan. Ang pangalan ng taong nagmamaneho ng kabilang sasakyan. Natagpuan niya ito sa 3 pahina, sa ilalim ng details of the deceased. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang paghinga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Binasa niya ang mga salita, dahan-dahan, paulit-ulit, umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iiba na ang nakasulat. Pangalan ng driver ng kabilang sasakyan na idineklarang dead on arrival. Ang mga mata niya ay nakapako sa pangalang nakasulat sa itim na tinta. Isang pangalan na minsan ay dayuhan sa kanya, ngunit ngayon ay bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Isla Rosales. Gumuho ang mundo ni Tala. Ang mga papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal ay ang asawa ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi tadhana. Ito ay isang karmang hindi niya matatakasan. Sa gitna ng kanyang pagkamanhid, biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog ay nakakagulat, marahas sa katahimikan. Nang walang pag-iisip, sinagot niya ito. Tala, masayang boses ni Amihan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ilang boses na puno ng init at walang kamalay-malay sa katotohanan ng kanyang hawak. Iniisip kita, pwede ka ba mamaya? Nakatitig si Tala sa kawalan. Ang report ng aksidente ay nakakalat sa sahig. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang boses na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon isang paalala ng isang napakalaking kasinungalingan. Hindi alam ni Tala kung paano niya nagawang sumang-ayon na makipagkita kay Amihan. Marahil ay dahil sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na desperadong umaasa na mali ang lahat. O marahil ay dahil kailangan niyang makita ang mukha nito kapag sinabi niya ang katotohanan. Isang malupit na pagnanais na iparamdam dito ang kahit katiting na sakit na nararamdaman niya ngayon. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, isang lugar na neutral, malayo sa init ng tahanan nito o sa lamig ng kanyang opisina. Naunang dumating si Tala, pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok. Nang dumating si Amihan, isang masayang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito, may dalang isang bulaklak ng rosas. Para sa'yo, sabi nito, inilapag ang bulaklak sa mesa. Ngunit ang ngiti ni Amihan ay dahan-dahang naglaho nang makita ang walang emosyong mukha ni Tala. Ang mga mata nito na dati puno ng paghanga kapag nakatingin sa kanya ay ngayon kasing lamig at kasing tigas ng bato. Tala, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, kinuha niya ang brown envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito ng may puwersa sa gitna ng kanilang mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ano to? Naguguluhang tanong ni Amihan. Buksan mo? Utos ni Tala. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Nag-aalangang binuksan ni Amihan ang envelope. Inilabas niya ang mga papel. Sa una hindi niya maintindihan, mga police report. Ngunit nang makita niya ang petsa, ang lokasyon ng aksidente at ang kanyang pangalan bilang asawa ng isa sa mga sangkot, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang bawat detalye, mga detalyeng hindi na niya binalikan pa, mga detalyeng masakit ungkatin. Hindi ko maintindihan. Halos pabulong niyang sabi, tumitingin kay Tala, naghahanap ng sagot. Talaga? Tanong ni Tala. Ang sarkasmo ay tumutulo sa bawat salita. Basahin mo ang pangalan ng biktima, Amihan.
Ang pangalan ng taong iniwan ng asawa mong nakaratay sa daan. Binalik ni Amihan ang kanyang tingin sa papel at doon, sa ilalim ng details of the injured party, nakita niya ito. Pangalan, Tala Madrigal. Ang kulay sa mukha ni Amihan ay biglang nawala. Napatingin siya kay Tala, pagkatapos ay sa wheelchair nito, pagkatapos ay pabalik sa papel. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang babaeng nagpapatibok muli sa kanyang puso ay ang biktima. Ang biktima ng trahedyang pilit na niyang kinakalimutan. Hindi, nauutal niyang sabi. Hindi ko alam. Isang tawang walang sayaing kumawala sa mga labi ni Tala. Hindi mo alam? O nagkunwari ka lang na hindi mo alam? Sabihin mo sa akin, Amihan, planado ba ang lahat ng ito? Ang paglapit mo sa kasal? Ang pagsayaw? Ginawa mo ba ang lahat ng iyon dahil sa konsensya mo? Hindi! Tala, maniwala ka. Desperadong sabi ni Amihan. Inabot ng kamay ni Tala, ngunit mabilis niya itong iwinaksi na para bang ito'y apoy. Wala akong alam. Ang tanging sinabi lang sa akin ng mga pulis noon ay may isang nakaligtas. Hindi nila sinabi kung sino. Hindi na ako nagtanong. Hindi ko na kinaya. Hindi mo kinaya? Sigaw ni Tala, hindi na napigilan ang galit at sakit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa coffee shop ay napalingon sa kanila. Ako ang hindi na makalakad. Ako ang gumugol ng maraming taon sa ospital. Sinusubukang pulutin ang mga piraso ng buhay na winasak ng asawa mo. At ikaw, hindi mo man lang inalam kung sino ang sinira nyo? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Amihan. Walang siyang maisagot. Dahil sa isang banda, alam niyang tama si Tala. Naging duwag siya. Pinili niyang magtago sa sarili niyang sakit at hindi harapin ang buong katotohanan ng naganap. Umalis ka, sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang mga luha. Umalis ka sa buhay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Tumayo si Amihan, ang muka'y basang-basa sa luha. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit alam niyang walang salita ang sapat. Ang sakit na naidulot ng kanyang pamilya kay Tala ay hindi mabubura ng kahit anong paumanhin. Walang imik siyang tumalikod at naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Iniwan niya si Tala na mag-isa sa sulok ng coffee shop. Nang mawala na si Amihan sa kanyang paningin, doon bumigay ang pader na matagal nang itinatayo ni Tala sa paligid ng kanyang puso. Isang luha ang pumatak, sinundan ng isa pa hanggang sa siya'y humahagulgol na ng walang tunog. Isang pag-iyak na hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa isang pusong muling nabuo para lamang muling durugin ng mas pinung-pino. Ang Tala Madrigal na bumalik sa Madrigal Tower ay hindi na ang babaeng natutong ngumiti dahil sa isang simpleng karpintero. Ang bumalik ay isang anino ng kanyang dating sarili, mas malamig, mas malupit at balot sa isang pader ng yelo na tila hindi na kayang tibagin ni numan. Ang sakit ng katotohanan ay naging lason na kumalat sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang una niyang ginawa ay ipinatawag ang kanyang legal team. I want all charity projects in Barrio Pulang Lupa suspended, effective immediately. Utos niya, ang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. And terminate the contract of Kalinaw Woodworks. Pay them what is due, but I don't want to see that name in any of our records ever again. Pero ma'am, pag-aalanging sabi ng kanyang assistant na si Rina, malapit nang matapos ang community center. Ang mga bata, find another contractor or demolish the entire thing. I don't care. Putol ni Tala, ang mga matay nakatitig sa bintana. Sa abalang syudad,
na tila nangungutya sa kanyang kalungkutan. Just get it done. Ang balita ay dumating kay Amihan na parang isang huling pako sa kanyang ataul. Nakaupo siya sa loob ng kanyang tahimik na workshop na papaligiran ng mga kahoy na dapat sanay para sa aklatan ng mga bata. Bawat piraso ng kahoy ay isang paalala kay Tala. Ang kanyang paghanga sa gawa niya, ang kanilang tawanan, init ng kamay nito. Ngayon, lahat ng iyon ay abo na lamang. Ang kanyang pagluluksa ay hindi nalingid kay Lino. Ang dating masayahing bata ay naging matamlay at palaging malungkot. "Tay, bakit po hindi na dumadalaw si Tita Tala?" Tanong nito isang gabi habang sila'y naghahapunan ng pagkain na pareho nilang walang ganang kainin. Galit po ba siya sa atin? Hindi masagot ni Amihan ang kanyang anak. Paano niya ipapaliwanag ang isang sakit na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin na ang babaeng nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa ay ang parehong taong sinaktan ng kanilang nakaraan? Kaya niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Sa kabilang dako, kaguluhan sa emosyon ni Tala ay nagsimulang makaapekto sa kanyang trabaho. Naging bugnutin siya, madaling magalit at gumagawa ng mga desisyong batay sa emosyon kaysa sa lohika. Napansin ito ng lahat, lalo na ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Si Clarissa E. Montenegro na pansamantalang nanahimik matapos mapahiya sa isyu ng sabotahe ay nakahanap ng bagong butas. Gamit ang kanyang mga espiya sa loob ng Madrigal Corp, nalaman niya ang tungkol sa biglaing pagbabago ng isip ni Tala sa proyekto at bigla nitong pagputol ng ugnayan sa Kalinaw Woodworks. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit naamoy niya ang dugo, naamoy niya ang kahinaan. Sa isang lihim na pakikipagpulong sa mga kasabwat niyang stockholders, sinimulan ni Clarissa ang kanyang huling at pinakamalaking atake. "Tala Madrigal is emotionally unstable," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Her recent decisions are erratic. She is becoming a liability to the company. It is time for a change in leadership." Nagsimula siyang bumili ng mga shares ng kumpanya sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Dahan-dahan, walang nakakapansin, hanggang sa huli na ang lahat. Isang hapon, habang si Tala ay nakaupo sa kanyang madilim na opisina, pumasok si Rina. Ang muka'y putlang-putla. Hawak niya ang isang opisyal na sulat. "Ma'am, this just came in." Kinuha ito ni Tala. Ito ay isang formal na abiso. Si Clarissa Montenegro, kasama ang isang grupo ng mga stockholders, ay nakakuha na ng sapat na porsyento ng kumpanya para tumawag ng isang emergency board meeting. Ang agenda, isang vote of no confidence laban sa kanya bilang CEO, isang hostile takeover. Nabitiwan ni Tala ang papel, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang toreng itinayo niya mula sa kanyang dugo, pawis at luha. Ang imperyong isinakripisyo niya ang lahat para maprotektahan. Ngayon pati ito ay mawawala na rin sa kanya. Una, nawala ang kanyang mga binti. Pagkatapos, ang kanyang pag-asa sa pag-ibig. At ngayon ang huling bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Nasa pinakamadilim na oras na siya ng kanyang buhay. Mag-isa, wasak, at talunan. Ang boardroom ng Madrigal Corporation ay napuno ng tensyon. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Tala. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong apoy ng isang mandirigmang na sukol. Sa kabilang dulo, si Clarissa Montenegro, nagliliwanag sa kanyang tagumpay. Ang bawat kilos ay kalkulado. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, sabi ni Clarissa. Ang boses ay umaalingaw-ngaw
Sa silid habang ipinapakita niya ang mga chart ng bumababang performance ng kumpanya sa nakalipas na buwan, ang Madrigal Corp ay nangangailangan ng isang leader na hindi dinadala ang personal na problema sa trabaho. Isang leader na matatag, isang leader na tulad ko. Tahimik lang si Tala. Hinayaan niyang ilabas ni Clarissa ang lahat ng kanyang mga paratang, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Para saan pa ing lumaban? Ang boto ay malinaw na pabor kay Clarissa. Ito na ang katapusan. Samantala, sa Kalinaw Woodworks, natanggap ni Amihan ang isang tawag mula kay Rina, ang tapat na assistant ni Tala. Umiiyak ito habang ikinukwento ang tungkol sa hostile takeover. "Kasalanan ko to," sabi ni Amihan. Ang puso niya ay puno ng pagsisisi. Kung hindi ako pumasok sa buhay niya, hindi sana ito mangyayari. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, bigla niyang naalala ang isang bagay. Isang lumang kahon ng mga gamit ni Isla na matagal na niyang hindi binubuksan. Pagkatapos ng aksidente, itinago niya ang lahat. Ang mga damit, ang mga libro, ang lumang cellphone na nito dahil sa sobrang sakit. Ngayon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na hanapin iyon. Habang binubuklat niya ang mga gamit, nalaglag ang lumang cellphone ni Isla. Luma na ito at matagal nang hindi nagagamit, ngunit sinubukan pa rin niyang i-charge. At sa kanyang pagkagulat, bumukas ito. Doon, sa mga lumang mensahe sa mga huling oras ng buhay ni Isla, natagpuan ni Amihan ang isang katotohanang hindi niya alam. Isang serye ng mga galit na text messages mula kay Clarissa. "Isla, Clarissa please, tama na. It's over between you and Amihan. It was never even a thing." Clarissa, "He was supposed to be mine. Inagaw mo siya. You will regret this." At ang huling mensahe, isang voice message na ipinadala ni Isla kay Clarissa na puno ng pagtangis. Hindi ito na-send dahil sa mahinang signal at sa kasunod na aksidente. Pinindot ni Amihan ang play. Boses ni Isla humihikbi. "Clarissa, bakit mo ginagawa to? Iniwan mo ko sa gitna ng daan, sa gitna ng ulan. Lasing ka. Please just leave us alone." Natigilan si Amihan. Si Clarissa, kasama ni Isla bago ang aksidente. Lasing. Ito ang dahilan kung bakit balisa si Isla noong gabing iyon. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Amihan sa kanyang lumang pickup truck at humarurot papuntang Madrigal Tower. Hindi niya alam kung aabutan pa niya, ngunit kailangan niyang subukan. Para kay Tala, para sa katarungan. Bumalik sa boardroom, handa na si Clarissa para sa huling boto sa mga sang-ayon sa pagpapatalsik kay Miss Madrigal bilang CEO. "Sandali!" Isang malakas na boses ang pumutol sa lahat. Ang pinto ng boardroom ay bumukas at pumasok si Amihan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Sino ka para basta-basta pumasok dito?" Sigaw ni Clarissa. Nagulat. "May karapatan akong magsalita," matatag na sabi ni Amihan, "dahil ang pinag-uusapan ninyo ay hindi lang tungkol sa kumpanya, tungkol din ito sa isang aksidente. 10 taon na ang nakalilipas." Tumingin si Amihan kay Tala, isang tingin ng malalim na pagsisisi at determinasyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa buong board. "Marahil ay tama kayo. Marahil ay naging pabaya si Tala sa kanyang trabaho nitong mga nakaraang linggo. At kasalanan ko iyon dahil nalaman niya na ang asawa ko ang dahilan ng kanyang pagkakadanas ng trahedya." Isang bulungan ang kumalat sa silid. "Pero may isang bagay pa kayong hindi alam." Pagpapatuloy niya, ang boses ay mas lumalakas. "Ang asawa ko ay hindi nag-iisang responsable sa nangyari. May kasama siya bago ang aksidente. Isang kaibigan na nilasing siya, kinumpronta siya dahil sa selos, at iniwan siyang mag-isang magmaneho sa gitna ng ulan habang balisa at umiiyak.
Ang mukha ni Clarissa ay biglang namutla. "That's a lie! Nagsisinungaling ka! Talaga ba?" Tanong ni amihan. Inilabas ang lumang cellphone dahil mayroon akong voice message dito mula sa asawa ko. "Para sa'yo, Clarissa." Pinindot ni amihan ang play. Ang boses ni Isla, puno ng sakit at takot, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na boardroom. "Clarissa, bakit mo ginagawa to? Iniwan mo ko sa gitna ng daan, sa gitna ng ulan. Lasing ka." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lahat ng mata ay napunta kay Clarissa, na ngayon ay nanginginig at hindi makapagsalita. Ang kanyang perpektong maskara ay gumuho. Inilalantad ang kasamaang nakatago sa likod nito. Tumingin si Tala kay amihan. Isang bagong liwanag ang nabubuo sa kanyang mga mata. Hindi ito pumunta para iligtas ang sarili. Pumunta ito para sabihin ang katotohanan para sa kanya. Ang epekto ng revelasyon ni amihan ay mabilis at mapagpasya. Ang boto ng no confidence ay hindi na itinuloy. Sa halip, isang investigasyon ang mabilis na isinagawa laban kay Clarissa Montenegro, hindi lang para sa kanyang mga unethical na gawain sa negosyo, kundi para na rin sa kanyang posibleng pananagutan sa aksidente. Ang kanyang imperyo na itinayo sa selos at panlilinlang ay nagsimulang gumuho, ngunit para kay Tala, ang tagumpay na iyon ay walang lasa. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang lumabas nang umalis na ang lahat at tanging sila na lang ni amihan ang naiwan sa malawak at tahimik na boardroom. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Si amihan ang unang bumasag nito. "Tala, I'm sorry." Ang mga salitang iyon ay hindi na katulad ng dati. Ngayon ito'y puno ng bigat, ng pagsisisi, hindi lang para sa kasalanan ni Isla, kundi para na rin sa sarili niyang kaduwagan na harapin ang nakaraan. Tumango si Tala, ang mga matay nakatuon sa bintana sa papalubog na araw. "Bakit mo ginawa yun, Ami? Pwede ka namang manahimik na lang." "Dahil kailangan mong malaman ang buong katotohanan," sagot ni amihan. "At dahil utang ko yon sa iyo. Utang ko yon kay Isla. Pareho kayong naging biktima ng isang kasamaang hindi niyo dapat naranasan." Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang buong larawan. Hindi lang ito tungkol sa kanya at kay Isla. Ito ay isang masalimuot na kwento ng pag-ibig, selos, at isang trahedyang bunga ng mga maling desisyon. Siya at si amihan, sa magkaibang paraan, ay parehong biktima ng mga pangyayaring iyon. Siya sa kanyang katawan, si amihan sa kanyang puso. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang nangyari. Mahinang amin ni Tala, ang boses ay basag. Lumapit si amihan at lumuhod sa tabi ng kanyang wheelchair para magkapantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad. "Hindi natin kailangang kalimutan, Tala," sabi niya. "Hindi mabubura ang nakaraan. Ang kailangan nating gawin ay matutunang mamuhay kasama nito. Matutunang tanggapin na bahagi na ito ng kung sino tayo." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Tala. Isang luha hindi ng galit, kundi ng paglaya. Ang bigat na 10 taon niyang pinapasan ay tila unti-unting gumagaan. "Paano?" tanong niya. "Magkasama?" sagot ni amihan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi nag-aapura, hindi nagpipilit. Nakalahad lang ito. Isang alok ng kapayapaan. Isang alok ng panibagong simula. Tinitigan ni Tala ang kamay na iyon. Ang magaspang na palad na nagturo sa kanya kung ano ang pakiramdam ng maging ligtas. Ang kamay na nag-alok sa kanya ng isang sayaw. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni amihan. Mainit, pamilyar, at sa pagkakataong ito, tama,
Kinabukasan, may isang lugar silang pinuntahan. Ang eskwelahan ni Lino. Mula sa malayo, nakita nila ang bata na masayang nakikipaglaro. Nang matapos ang klase, tumakbo si Lino papalabas ng gate, ngunit natigilan ito nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang tatay at si Tita Tala. Isang malawak na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ng bata. Isang ngiting tila kayang burahin ang lahat ng lungkot ng mga nakaraang linggo. Tumakbo siya ng mabilis at walang pag-aalinlangang niyakap silang dalawa. Isang braso sa baywang ng kanyang ama at ang isa naman ay mahigpit na nakayakap sa binti ni Tala. "Bumalik ka po," bulong ni Lino kay Tala. Ang boses ay puno ng ginhawa at saya. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Tala. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Isang ngiti, isang tunay at pagod ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkatinginan sila ni Amihan sa ibabaw ng ulo ni Lino. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata, isang pangunawa ang nabuo. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon pa lang sila magsisimula. Isang pamilya, hindi perpekto, may mga bitak at pilat mula sa nakaraan, ngunit isang pamilyang buo at puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang lungsod ng Hiraya ay patuloy sa kanyang pag-inog, ngunit para kay Tala, ang bawat pag-ikot ng mundo ay may panibagong kulay. Ang yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw at ang init na pumalit dito ay nagbigay buhay hindi lang sa kanyang personal na mundo, kundi pati na rin sa kanyang propesyonal na buhay. Sa isang malaking pagtitipon, inilunsad ng Madrigal Corporation ang isang bagong pundasyon. Hindi ito isang proyektong para lamang sa publisidad. Ito ay isang programang magbibigay ng scholarship at suporta sa mga batang naulila o naapektuhan ng mga trahedya sa kalsada. Ang layunin ng pundasyong ito ay gawing pag-asa ang sakit at gawing liwanag ang kadiliman. Sabi ni Tala sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng bagong tuklas na kahinahunan. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Amihan kasama si Lino, parehong nakangiti ng may pagmamalaki. Ipinapangalan namin ito sa 2 taong nagpapaalala sa atin na ang bawat buhay ay mahalaga. Ang Isla Lino Foundation. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatawad, hindi paglimot, kundi pagbibigay ng bagong kahulugan sa isang masakit na nakaraan. Ang kanilang relasyon ni Amihan ay hindi isang mabilis na pag-ibig. Ito ay isang dahan-dahang paghilom, isang maingat na pagtatayo muli ng tiwala. Ladrilyo bawat ladrilyo, may mga araw na mahirap kung saan ang anino ng nakaraan ay bumabalik. Ngunit hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Hinaharap nila ito ng magkasama. Isang hapon, sa maliit na hardin sa likod ng bahay ni Amihan, ang 3 sa kanila ay naghuhukay sa lupa. Sa kanilang tabi ay isang maliit na puno. "Ano po ito, Tita Tala?" tanong ni Lino. "Ito ay isang puno ng sampagita, Lino." Sagot ni Tala, ang kanyang mga kamay ay hindi nangingiming humawak sa lupa. Ang amoy na dati nagdudulot sa kanya ng takot ay ngayon amoy na lang ng isang bulaklak. Isang bulaklak na maaari na nilang bigyan ng bagong alaala. Magkakasama nilang itinanim ito. Si Amihan na naghukay, si Lino na naglagay ng pataba at si Tala na nagdilig. Isang simpleng gawain, ngunit para sa kanila, ito ay isang sagradong ritual. Ang pagtatanim ng bagong buhay sa lupang minsan ng pinatuyo ng luha. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang ihatid si Lino sa kanyang higaan, dinala ni Amihan si Tala sa Kalinaw Woodworks. Tahimik ang lugar, tanging ang liwanag lamang mula sa isang dilaw na bombilya
ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang amoy ng kahoy, ugak, itila ay may yakap sa kanila. Naaalala mo ba ang una nating sayaw? Tanong ni Amihan. Ngumiti si Tala. Paano ko makakalimutan? Ang nerbiyos ko noon, akala mo sasabak ako sa giyera. Tumawa si Amihan. Nagpatugtog siya ng isang mahinang kanta mula sa isang lumang radyo, isang pamilyar na balad. Lumapit siya kay Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang wheelchair. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko, ipinasok ang isang braso sa likod ni Tala at ang isa naman sa ilalim ng kanyang mga tuhod. At sa isang maingat, ngunit tiyak na galaw, binuhat niya ito mula sa kanyang upuan. Napatigil sa paghinga si Tala. Ang kanyang mga kamay ay biglang kumapit sa mga balikat ni Amihan. Ilang taon na ang lumipas mula nang may bumuhat sa kanya ng ganito. Idinikit ni Amihan ang kanilang mga katawan at nagsimula silang gumalaw kasabay ng musika. Hindi isang sayaw ng pag-ikot, kundi isang marahang pag-ugoy. Ang pisngi ni Tala ay nakasandal sa dibdib ni Amihan. Dinig na dinig ang kalmado at malakas na tibok ng puso nito. Ang kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa sahig, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay na sumasayaw. Mas maganda ito kaysa sa una, bulong ni Tala. Hinigpitan ni Amihan ang yakap sa kanya. Dahil ang sayaw na ito, sagot niya, ay sa atin. Sa ilalim ng mainit na liwanag ng pagawaan, sa gitna ng mga pangarap na inukit sa kahoy, nagpatuloy sila sa kanilang sayaw. Isang sayaw na hindi na kailangan ng mga paa. Isang sayaw ng dalawang pusong minsan nang nawasak, ngunit ngayon ay muling nabubuo ng magkasama. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Tala at Amihan dito sa ang sayaw ng mga taala. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay isang manggagamot. Ito'y may kakayahang tingnan ang mga sugat at pilat, hindi bilang mga kapintasan, kundi bilang mga marka ng katatagan. Ipinapakita nito na hindi hadlang ang anumang pisikal na limitasyon o anumang sakit ng nakaraan para makahanap at makapagbigay ng wagas na pagmamahal at higit sa lahat ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili, ang siyang tunay na susi na nagbubukas ng pinto patungo sa isang panibagong simula. Muli, mula po sa aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Ang bawat sandali na kasama namin kayo ay aming pinahahalagahan. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang nakakakilig na comedy? Isang puno ng misteryong suspense? O isa na namang kwentong mas madrama pa dito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!